Okay mga kaibigan, isang maganda at mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Welcome sa aming YouTube channel, ang Farm TV Realty Lopez. So ngayon ay tayo ay meron pong nilulocate, or kami meron pong kaming nilulocate na isang property. Ito po ay dito sa bayan ng Lopez. Ang property po na aming nilulocate ngayon mga kaibigan, ito po ay meron sukat na 5.2 hectares at ito po ay purong nyugan. So explain ko lamang po yung magiging road dito sa lugar na ito. Mula po dun sa National Highway hanggang dito sa property, hindi po yan yung kasama sa property, yan po yung property na dadaanan. Kahit saan naman po dito pwedeng gumawa ng right of way, sabi nung may-ari, makaaring dito sa lugar na yan or dini sa lugar na rin. Pero dito ay merong kalapit itong ilog. Ito po yung pinakang source ng tubig nila dito. So yung property ay dito po magi-start sa lugar na ito, sa aking kinatatayuan mga kaibigan. Ang property pong ito ay punong-puno ng mga niyog, mga takara pa po halos ang mga niyog ito ay makikita natin. Yan. So ang tayo ng lupa nito sa binatong may-ari ay nasa 80% flatland po ito. Then may nakikita tayong mga fruit bearing dito sa harap nitong ating nilulukit na property ito. Makikita natin ito, meron po tayo nakikita rito mga saging, mayroong mga mangga, mayroong itawag dito yung langka. Mamaya babanggitin ko pa po yung ibang mga fruit bearing na nakapaloob dito pagdating po doon sa unahan. Dito lang po tayo mag-uumpisa ng ating pagbibideo. Ang gaganda naman po nitong mga tanim pa nitong mga niyog kasi marami pang panahon na mapapakinabangan ito ng mga makakabili. Itong pinakang boundary nito dito, itong ilog. Tara, pupunta tayo doon sa pating likod nitong property. Yan, makikita naman po natin sa harap ng ating camera yung mga tanim na niyog dito. Ibig sabihin mabababa pa, marami pang panahon pong mapapakinabangan ito ng nakakabili nito. Sabi ng may-ari, hindi bababa ng nasa ng 1,000 kapuno ang tanim ng property ito, nasa 1,250. Nakakatuwa naman tingnan itong ganitong property kasi punong-puno siya ng niyog at medyo mabababa pa. Kagandahan dito sa property ito kasi katulad nga nung nabanggit ko, ito ay nasa 200 meters lang ang layo mula doon sa National Highway. So kapag naisipang baguhin ang produkto nitong lupang ito, pwede naman itong ipa-clearing, gawing subdivide kasi kasagaran mo itong magiging subdivision at nasa 5 hektarya ang mahigit. Kasi ito'y nasa pagitan halos ng dalawang bayan, itong Gumaka at saka Lupis. Sulit na niyugan po ito. Dito pare, tinuro yung lindiros dito. Ako alam ko yan pare. Abot yan sa kuya bundok na yan. Diyan sa kabila din Bundok na hindi dala yan. Hindi na. Oo, nandiyan na muna sa baba. So kalakhan dito yung dito po yung kalakhan. Ito abot dito may pulong nun. Ito sa may tipulong yun nakikita natin, yung po hanggang doon yung pinakang ito din. Dito po, gumayad po ito rito sa pinakang bundok na ito. Hindi ang kawayan na yan. Sabi siya mo yan pare, nasa unahan lang yung bangkal na yan.
Dito may mga hardwood tayo nakikita dito. Ito yung antipulo. Ito kung hindi ako magkakamali dito gumihan ito San iso. Dito sa may parting likod na ito narating natin dito yung pinakang muhon dito. Ito ipakikita ko sa inyo. Ayan. Ito yan yung muhon yan Ito ay gumilid pa ganyan, dahil gumanyan sa lugar na yan. Diretso doon sa may ilog na itinuro natin kanina, yung umpisahan natin diretso hanggang doon sa lugar na yan. Then dito sa lugar na ito, dumiretso naman po ito dyan, tsaka yun sa may makikita natin yung kakawating iyon. Then gumanon pa siya ng bahagya sa umahon ng konti dito sa katulad po nito, medyo slope lang naman po ito, hindi naman masyadong hili. Okay, pupunta tayo doon sa lugar kung saan naandun pa yung isang muhon nitong nilulukit nating property ito dito sa bayan ng Lupis. Oo. Dito sa lugar na ito may malaking puno dito ng nara. Ito Itong Madrid Cacao na ito. Ayan yung Madrid Cacao pong yung katugo noong muhon na pinanggalingan natin doon. Then gumilid po ito rito papunta riyan. Tapos nag-slide pa ganyan yung property. Ano po gumanyan ito nakaparito yung sa lugar ito yung kalakhang bahagi. May kalahating ektarya pala itong bakanting ito na pwedeng pag-araduhan, taniman ng mga iba't ibang uri ng ano. Dito na tayo pare, Sakwan. Dito na tayo. Ay, may pabundok dito, hindi na nakikita. Ha? Mayroon pa dito. Meron pa bang pabundok niya? Sige, tara. Nakala ko hanggang dito na lang So makikita naman natin mga kaibigan itong porsyong ito na pwedeng pagtaniman ng mga halaman. Kung kayo ay mahilig maghalaman ng yung mga saging na yun. Oo, yun. Bakit na yung ganyan. Basta dala pa yan ng gabi. Taniman ito ng mga talong, mga gabi, Sir Fernando. Yan, dala pa yan. Hanggang doon. Dala. Ayan, dala pa po yan kabilang iyan na nasa harap ng ating camera. Ayan. Medyo isusum ko lang po ng bagya para makita natin kung gaano kakapal yung mga niyog na nakatanim dyan. Okay, ito po yung parting likuran nitong 5.2 hectares na ating nilolocate sa umagang ito o sa tanghaling ito. Nawala na yung aking sinasabi kaninang pwedeng gawin paghalamanan ito, yung pwede dito yung mga talong, mga pichay, pwede rin yung mga kamuting kahoy, kamuting bagin kapag ito'y naararo. Dito sa may pating likuran itong property ay marami din ito pong mga hardwood na tinatawag. Ayan malalaki ang antipulong ito. Mga saging yan, diretso pa po yan papunta raw sa lugar na yan. Ito po yung pinaka sinasabi ko sa inyong slope na area nitong property. Tanawan dagat yan? Tanawan dagat. Dito tanawan dagat dito? Oo, dyan pag nandun ka na sa ibaw doon. Bali ano pala yung tawag dito yung overlooking. Mababangit ko tuloy yung looking for area. Overlooking pala. So yan, marami din po itong may star apple tayo nakikita dito. Din mga malalaking puno ng buli. Ito. Sa lugar na ito. Maganda ang tayo nitong no lupa. Hindi totoong yung plat. Malapit sa bayan po ito mga kaibigan. Itong pwedeng yung gilid ng bundok na hindi. Gilid yan sa gilid yan. Yung mga nyug na yan hindi nakasama. Basta yung niya dala dyan daw, sabi ng tatay. Kalahati niyang bundok niya. Dito. So hindi sulit na sakop dito sa
halos kalahati lang dito ng bundok na yan. Yung mga nyug na yan, yung dala dito sa property ito. Oo, tatanggal ito mga buli. Pero ang isa sa mga maganda dito yung gagawin dito, isa-subdivide to. Yung mga naghahanap ng mga gawaing subdivision. Malapit, unang-una ito malapit sa bayan, tsaka yung tayo ng lupa niya talagang ano, quality. Okay, medyo kumuha tayo ng kanlong-kanlong na area para ma-view itong likurang bahagi nitong property ito. Medyo mainit na talaga, makikita naman natin sa harap ng camera natin, ano. So itong bakanting ito, ngayon ko lang na ano, na estimate yung pinakang bakanting lupang ito na walang tanim na mga niyog. So ito ay ano, nasa kulang-kulang 1 hektarya ito. Yan, makikita natin yan sa harap ng ating camera. Pero napakaganda nitong halamanan, itong porsyong ito. Maraming pwedeng itanim dito. Pwede itong taniman ng mga katulad nga ng mga nabanggit ko na kanina, no? So idadagdag ko lang yung pwedeng itanim dito, itong mga luya dyan sa lugar na yan, no? Yung nakikita natin na yung may bahay o mga, kung hindi ako magkakamali, yun po ay piggery. So hindi na po tayo lumampas doon, kung gumayad lang po yung pinakang perimeter nitong property ito, din tumaas po yan sa lugar na iyan, ano po. Okay, tayo po ay babalik na doon sa ating pinanggalingan. Videohan na po namin itong parting likuran ito nitong property. At nakita naman po ninyo ang mga tanim na kapaloob dito. Ayan, mga ano lang siya. So dadon ang maraming tanim na niyog sa lugar na yan. May mga mangga na yun, mga hardwood dito, mga antipulo na nakikita natin na yung malalaki. Ayun, sa taas na yun, yung mga nakikita natin yung mga kahoy na yun, yung po ay dala dito sa property ito. Okay, tara, babalik na tayo doon sa ating pinanggaling at medyo mainit na. So may pinagkukunan po ng tubig pala dito. Ayan, makikita po natin yung hose na yan. Yan po ay galing doon sa lugar na yun para makapagpatakbo marahil ng tubig dito sa lugar na ito. Kung halimbawa may mga tanim. Hanggang sa makalakhan yan dyan. Doon ba yung kalakhan yan sa ano? So halos kalahati lang po pala mga kaibigan yung mga na, ano natin, na ikot dito sa property ito. Kasi medyo talaga ito ngayon malaki at di na natin siguro maiikot lahat ito. Na tanawan lang natin kanina yung pong inituro ko doon sa may paakit na yun, yung pong kalakhang bahagi nito. So ito naman pong lugar na ating nilalakaran ngayon. Ito po yung papunta doon sa National Highway na Lopez to Gumaca, Quezon. Okay, doon po sa mga nagnanais mag-invest ng isang property dito sa bayan ng Lopez. Inuulit ko po, ito ay 5.2 hectares. So 80% po yung flat land nito at nasa 20% po yung semi-slope nitong property ito. Then ito po ay mayroong row na 100 to 200 meters at yun naman pong row na yun ay nasa 3 meters ang lapad na ibibigay sa atin nung dadaanan nitong property. Ano po? Okay, medyo hingal na po ako at kinig naman sa aking buses na talagang medyo pagod na at mainit na nga po ngayon. Kaya tinatapos ko na po yung aking pagbibideo sa property ito. At kung kayo po ay interesado sa napanood ninyo dito sa property ito dito sa Lopez, may mga number po na naka-plot sa harap ng inyong mga screen. Ano man yung gadget na inyong ginagawa o ginagamit, wag po kayong mag-atubiling kontakin ang mga number na makikita ninyo dyan. Ano po. At kung may mga katanungan po kayo about dito sa property, may
bigay po namin sa inyo. Kahit na po ito ay naroon sa details yung mga nilalaman itong aming nilulukit na property ito. Okay, dun po sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aming YouTube channel, sa mga viewers po namin, baka pwedeng kami inyong i-subscribe at pakilike and share na rin po ng aming mga ini-upload na video. Hanggang dito na lamang po at magandang araw sa ating lahat. Salamat po.